Midnight Man. Hello Sir Mac. Good evening po. Ako nga po pala si Inoy. Sumulat po ako para sana ibahagi itong experience ko nung college ako. 33 years old na po ako ngayon. Pamilyado na. Pero isa po ito sa nakakatakot kong karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. Nagpunta ako noon sa bahay ni Lola Emiliana. Miss niya na raw kasi ang papa ko. Kaya nag-request na doon na muna ako sa Baliwag magbakasyon. Kamukhang kamukha kasi ako ng papa ko, Sir Mac. Bago ako magbakasyon sa bahay ni Lola Emiliana, naririnig ko na ang kwentuhan ni Mama at Papa tungkol kay Lola. Nagpa-practice daw ito ng mahikang itim. May lahing aswang din daw, sabi ni Papa. Iwas din daw sa bawang at asin lalo na kapag binibigyan ng pagkain. Pabiro lang naman magkwento si Papa noon, kaya hindi ko masyadong pinaniniwalaan. Pero may isang kwento si Papa na tumatak talaga sa akin. Sabi ni Papa, may mga gabi raw na panayang labas ni Lola Emiliana. Nahuhuli niya. Natututo na raw siyang magpuyat noon dahil naririnig niya sa mga nanay ng kaibigan ng tungkol sa lihim ni Lola. Dahil nanay niya raw ang pinag-uusapan gusto niyang patunayan na mali ang mga bintang nung kalaro. Sa mga gabing umaalis si Lola Emiliana ay hindi alam ni Papa kung saan ito nagpupunta. Itinatanggi rin naman daw ng tatay ni Papa ang bintang na aswang ang asawa nito. Kaya hindi talaga niya sigurado kung ang mga kumakalat na chismis sa lugar nila ay totoo. Pero tumindi raw ang hinala ni Papa noon na aswang si Lola. Madalas daw kasi itong umuwi kapag pasikat na ang araw. Tapos kapag umuuwi raw ay ilang beses niyang nakita na may tuyong dugo sa kamay. Nang tanungin ko si Papa kung bakit hindi siya takot kay Lola, ibinalik lang niya sa akin ang tanong. Natatakot daw ba ako kay Mama? Sinabi kong hindi. Ganoon din daw si Papa. Hindi siya takot kay Lola dahil nanay niya raw yon. Sa kasabi ba ni Papa, wala naman daw nababalita sa lugar nila na inaswang ni Lola. Kahit mga hayop sa bukid daw wala siyang nabalitaan na inatake ni Lola. Totok ang panonood ko sa telebisyon noon nang magpaalam si Lola. Aalis daw siya at may importanteng gagawin. Medyo may kalaliman na ang gabi noon. Kaya tinanong ko kung saan pupunta si Lola. Matagal bago siya sumagot. Yung mukha niya parang matandang nag-iisip ng palusot. Bago lumabas ng pinto, sinabi ni Lola sa akin na baka madaling araw na siya umuwi. Huwag ko na raw hintayin ang pagbabalik niya. Ilak ko raw ang mga pinto. Siguraduhing sarado ang mga bintana. May mga magnanakaw daw kasi at baka pasukin kami. Nang matapos ang pinapanood ko at wala na akong mahanap na matinong palabas, pinaday ko na ang TV. Nilak ko ang pinto. Siniguradong sarado lahat ng bintana. Sa sala naman ako natutulog kaya kampante akong maririnig ko si Lola kung sakaling kumatok siya. Kinuha ko yung kumot, unan at banig. Naglatag ako. Pinakinggan ko ang mga kuliglig. Ipinikit ko ang mga mata ko. 4:00 na ng madaling araw nang magising ako dahil sa ingay sa labas. May narinig kasi akong hayop na parang naghihingalo. Tinalasan ko ang pandinig ko dahil sa naramdamang takot. Ilang saglit lang, narinig ko yung click ng switch. Bumukas ang ilaw. Nanlamig ang pakiramdam ko. Hindi ko naman kasi narinig na umuwi si Lola Emiliana. Naisip kong baka napasok na yung bahay ng mga magnanakaw. Nanatili akong nakapikit sa takot na baka saktan ako ng kung sino mang nasa loob ng bahay. Habang nakapikit, inisip ko kung saan posibleng pumasok ang magnanakaw. Wala akong nakitang pwedeng pasukan. Imposible kasi makapasok. Dahil lahat naman ay sinara at nila ko.
Hindi rin mabubuksan yung pinto malapit sa tinutulugan ko dahil 3 ang lock. Dahan-dahan akong nagmulat para tingnan yung pinto malapit sa kinahihigaan ko. Pagtingin ko sa pinto, nasulyapan ko si Lola Emiliana. Nakatayo, hapong-hapo. Kapansin-pansin yung makapal na balahibo niya sa braso. Sa takot ko ay pumikit ako uli. Nagtulog-tulugan ako habang pinakikinggan ng susunod na gagawin ni Lola. Naglakad si Lola. Narinig ko ang click ng switch. Namatay ang ilaw. Habang nagtutulog-tulugan ay nakita kong kumalat ang dilim sa kabahayan. Papatulog na sana uli ako nang makarinig ako ng ungol. Naramdaman ko ang paninindig ng aking mga balahibo. Sinunda ng ungol ng mga tunog ng kukong kumakalmot sa sementadong sahig. Naramdaman kong unti-unting lumalapit si Lola Emiliana sa akin. Tumama ang makakapal na balahibo sa aking pisngi at tenga. Pagtapos ay pabulong siyang nagsalita at sinabing, "Alam ko gising ka pa." Pagtapos noon ay nakarinig ako ng mga yabag na papalayo sa aming bahay. Hindi ko kinwento kay mama at papa ang nangyari. Hindi na uli ako bumisita sa bahay ni Lola sa Baliwag matapos yon. Natatakot kasi ako na baka sa susunod kong punta ay sa akin niya na ipamana ang itim na bato. Share ko lang sana, Sir Mac. Itong karanasan ng Tita Arlene ko nang minsang tumira sila ng pamilya niya sa Laguna. 4 nga po pala silang tumira doon sa bahay na nabili niya. Si Tito Van na asawa niya. Saka yung 3 anak na sina Valine, 4 years old, Claude na 6 years old, at Ara na 8 years old noong panahon na mangyari itong kwento. May kalumaan na yung bahay na nabili nila sa Laguna. Sakto ang bilang ng kwarto sa pamilya nila. Up and down with 3 rooms. Single detached. Saka may malawak na garden at garahe ng sasakyan. Ang downside lang sa nabili nilang bahay ay wala masyadong bata. Dinidevelop pa lang kasi yung ibang mga property. Saka sabi ni tita, medyo creepy daw yung likod bahay kasi matataas na talahib at mga puno lang ang nakikita. First day pa lang nila Tita Arlene ay nakaranas agad sila ng kakaiba. Si Claude kasi, naubod ng daldal, ay napansin nilang biglang ubod ng tahimik nang dumating sila doon sa bagong bahay. Hindi naman daw dating ganoon yung anak nila. May mga pagkakataon din daw na minsan, habang nagluluto si tita sumisiksik si Claude sa kanya. Mukhang takot daw ang itsura. Para raw may nakikitang hindi nila nakikita. Nang banggitin daw yon ni Tita Arlene kay Tito Van ay tinawanan lang daw siya ng asawa. Para daw kasing hindi nagdaan si Tita Arlene sa pagiging bata. Wala raw ba siyang kinatatakutan dati? Sabi pa ni Tito Van ay baka naglalambing lang si Claude kay Tita Arlene. Ilang linggo matapos yung napansin nila kay Claude, ay nagsumbong daw kay Tita Arlene sina Ara at Valine. Tinatakot daw kasi yung dalawa ni Claude. Ang sabi daw ni Claude sa mga kapatid ay may matandang nagagalit kapag maingay sila. Lalaki raw yung matanda. Lolo na. May white hair na. Sabi pa raw ni Claude. Nang marinig daw yon ni Tita Arlene ay natakot siya. Pinaturo niya raw kay Claude kung nasaan yung matanda. Pero ang sinasabi lang daw ni Claude ay nagtatago sa wall yung matanda. Hindi daw nila yon makikita. Ang sabi pa raw ni Claude ay lagi raw nakatingin kanila Tita Arlene, Ara at Valine yung matanda.
Minsan daw pumapasok sa kwarto nilang magkakapatid yung matanda. Lalo na when no one is looking. Pagtapos ng kwentong yun ni Claude, nagpa siya raw sila Tita Arlene at Tito Van na magpakabit ng CCTV. Nilagyan pati kwarto ng mga bata. Pero kahit anino daw nung sinasabi ni Claude na matanda ay hindi nila nakita. Kahit may takot na si Tita Arlene, ay hindi pa rin sila umalis doon sa bahay na yon sa Laguna. Pangarap daw kasi talaga nilang magkaroon ng bahay. Hanggang sa mangyari ito sa mga anak nila. Isang araw, naglalaro daw si Ara, Claude at Valin sa kwarto ng mga ito nang bigla raw mag-iyakan yung tatlo. Humihingi raw ng saklolo. "Mama, help! Tulong! Mama!" Sabi pa nung panganay niyang anak. Buti na lang daw at nasa kabilang kwarto lang si Tita Arlene. Kaya naman noong marinig niya ang pag-iyak ng mga anak, ay patakbo niya raw itong pinuntahan. Pagpasok ng kwarto ay nangilabot si Tita Arlene sa tanawing sumalubong sa kanya. Nakalutang daw sa ere si Valin at Ara na para bang may bumuhat sa mga ito na hindi nakikitang nilalang. Nagpupumiglas daw yung dalawang bata pero hindi makawala, kaya ilang segundong nakalutang sa ere. Si Claude naman daw ay may pinapalo ng kamay na hindi nakikita. Nang susuguri na ni Tita Arlene yung nakikita nilang nilalang na buhat-buhat ang dalawang anak niyang babae, ay bigla raw bumagsak ang mga katawan nito sa kutsyon. Mabuti na lang daw at makapal ang kutsyon nila. Kaya hindi nagtamo ng pinsala yung mga bata. Hindi na iniwan ni Tita Arlene ang mga anak matapos ang pangyayari. Lumipat silang apat sa kwarto nilang mag-asawa. Doon daw ay sinabihan ni Tita ang mga anak na magdasal na muna. Habang nagdarasal sila, naririnig daw nila na may naglalakad sa labas ng pinto. Pabalik-balik. Nang hindi raw makontento yung naglalakad ay kumatok daw ito ng kumatok. Malalakas na katok na yumayanig sa bahay. Naririnig daw ni Tita na paulit-ulit sinasabi noong nilalang na nasa labas ng pinto ang mga katagang, "Papasukin niyo ko! Papasukin niyo ko!" Nang mangyari yun ay nagdasal din si Tita Arlene. Niyakap niya ang mga anak na nanginginig sa takot. Ilang minuto rin ang tinagal ng kanilang pagdarasal bago tumigil sa pagdadabog yung nilalang sa labas ng pinto. Pagdating ni Tito Van galing work ay kinuwento ni Tita Arlene yung nangyari. Niyakap daw ni Tito ang mga anak. Tinanong ni Tito Van si Claude kung yun bang matandang lalaki ang bumuhat kanila Arlene at Valin. Tangulang ang naging sagot ni Claude. Nabakas pa rin daw ang takot sa muka. Hindi na nagtagal sina Tita Arlene sa bahay na yon sa Laguna. Ibinenta na lang sa iba at naghanap na muna ng mauupahang bahay. May mga kaibigan daw sila Tita at Tito na nagsuggest noon na sana raw ay pinabless na lang nila ang bahay. Baka raw nadaan sa house blessing. Hindi na rin ginawa nila Tito at Tita. Sapat na raw yung kababalagang dinanas ng mga anak nila. Mas importante daw ang kaligtasan ng kanilang mga anak kesa sa bahay na matagal na nilang pinangarap. Personal experience ko po ito sa dating bahay namin sa Bulacan. Maikli lang po ito, Sir Mac. At sana po ay mabigyan mo ng panahon. Ako nga po pala si Elton. Nangyari po ito noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo. 8 AM ang pasok ko at sa Quezon City pa. Kaya naman madaling araw pa lang ay naghahanda na ako. Ayoko kasing mabahira ng late ang perfect attendance ko. Gabi pa lang ay nagluluto na ako ng almusal para iinitin ko na lang bago maligo. Pagkagising, naghilamos muna ako at nagmumog. Pagtapos ko mag-almusal ay kinuha ko na ang mga damit na susuotin ko.
Hindi naman ako nagmamadali, kaya dinouble check ko ang mga gamit na dadalhin. Nang masigurado kong wala akong nakalimutang gamit, ay nagpasya na akong maligo. Pagbukas ng ilaw ng CR, napahinto ako. Napansin ko kasing may tao sa loob. Nakita ko yung anino ng tao sa katiting na liwanag na nakasilip sa pinto. Kumatok ako. Naisip ko kasi na baka nanay o tatay ko. May mga habit kasi si nanay at tatay na kapag gumagamit ng CR tuwing madaling araw ay hindi nagbubukas ng ilaw, kaya minsan ay nagkakagulatan na lang. Nang walang sumagot ay nakaramdam ako ng kilabot. Kumatok ulit ako. Malalakas at sunod-sunod na yung ginawa kong pagkatok. Nung wala pa ring sumagot ay sumigaw na ako. Maliligo na po ako. Malilate na po ako sa school. Nagpatay-sindi ang ilaw sa loob ng CR. Nagising ang nanay ko. Napagalitan pa ako. Bakit daw sumisigaw ako ang aga-aga pa? Wala naman daw tao sa CR dahil magkasama sila sa kwarto ni tatay. Pumasok na raw ako para maligo. Naginawa ko naman. Pagkapasok sa CR ay pinakiramdaman ko kung may kasama ba ako. Habang nakaupo sa trono, panay ang tingin ko sa kisame. Kasi pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Naalala ko rin kasi yung isang episode ng Magandang Gabi Bayan, kung saan may batang tumatae ang pinakitaan ng multo. Nakapagbawas naman ako ng maayos. Walang multo na nagpakita. Nung maliligo na ako ay naramdaman ko na naman na may nakatingin sa akin. Kaya parang tanga na naman ako na panaytingin sa kisame. Nakasampung tingin din siguro ako bago nagsimulang maligo. Noong nagbubuhos na ako ng tubig, may naramdaman akong kakaibang lamig. Parang may presensya sa likod ko. Kumakalabit sa akin. Sa takot ko ay inuna ko munang sabunan ng katawan ko at singit-singit. Sinadya kong ihuli ang pagsashampoo para hindi ako mapilitang pumikit. Ramdam ko pa rin kasing may nakatingin sa akin. At nung time na yon, pakiramdam ko ay ang lapit-lapit lang namin sa isa't isa. Matapos sabunin ang katawan, nagdesisyon na akong gawin ang pinakamatapang na bagay na ginawa ko noong madaling araw na yon. Nag-shampoo ako ng buhok. Ipinikit ko ang mga mata ko. Dinama ko ang bula sa pagitan ng aking mga daliri. Kinusot-kusot ko ang malambot na buhok. Suminghot ako para amuyin ang bango ng shampoo. Pero hindi amoy ng bulaklak ang naamoy ko. Amoy kanal. Yung kanal na binaha ng malakas na pag-ulan. Yung kanal na kinaukaw ng mga batang hamog para makakuha ng nangingitim na barya. Ganoong-ganoon ang naaamoy ko, Sir Mac. Para bang nakatapat sa bagong halukay na kanal ang ilong ko. Sa sobrang baho ng amoy ay naimulat ko ang nakapikit na mga mata. Muntik na akong himatayin sa nakita. Pagmulat ko, tumambad sa akin ang muka ng isang babaeng animoy taong grasa. Kahit isang dangkal lang ang agwat ng muka nito sa akin, ay napansin kong walang saplot ang babae. Nababalot ng dumi ang mukha nito at katawan. Malawak ang pagkakangiti ng babaeng taong grasa. Tuyo at nababakbak na ang mga labi na nababalot ng alikabok. Nabubulok at magkahalong itim at dilaw ang kulay ng mga ngipin nito. Sa bawat paghinga ng taong grasa ay para akong hihimatayin dahil sa amoy na talaga namang nanunuot sa utak ko. Sa sobrang takot ay nanigas ang katawan ko, Sir Mac. Nanuyo ang lalamunan ko. Ang nagawa ko lang ng mga sandaling yon ay ipikit ang mga mata at magpatuloy sa pagsashampoo. Sa pag-asang matabunan ng amoy ng bulaklak ang amoy ng kanal na patuloy na naaamoy ng ilong ko. Habang nagsashampoo ay naramdaman kong gumalaw ang babae palapit sa akin.
Idinikit niya ang maaligasgas niyang dila sa aking pisngi. Naramdaman ko ang kati at hapde. Para akong sinuntok ng amoy ng kanal. Paulit-ulit niyang dinilaan ang kanang pisngi ko. Para akong platong may sarsa na sinisimot ng aso. Umiiyak na ako sa takot dahil ramdam kong binababoy ng taong grasa ang pagkatao ko. Nang makagalaw ay nagbuhos ako ng tubig. Sunod-sunod at hindi ko ininda ang lamig. Nang mawala ang bula ng shampoo sa mata at muka, ay nagmulat na ako. Wala na sa harap ko yung multo ng babaeng taong grasa. Nang makalabas ng CR, ay ilang beses kong pinunasan ang kanang pisngi. Nararamdaman ko pa rin kasi yung maaligasgas na dila ng taong grasa. Ramdam pa rin kasi ng sistema ko yung kati at hapde ng paulit-ulit na pagdaan ng dila sa aking balat. Hindi maalis-alis sa isip ko yung amoy ng kanal. Parang kumapit siya sa balat ko. At kahit noong nasa klase na ako, ay parang naaamoy ko pa rin ang umaalingasaw na kanal sa aking pagkatao.